Hello beautiful people and hello everyone. Another day, another short story ang isi-share ko sa inyo. And this is the short story of the Manila Film Center. So, saan nga ba nagmula ang idea ng Manila Film Center? Nagsimula ito sa pangarap ng dating First Lady Imelda Marcos. Gusto niya kasi na Manila yung maging cultural center ng Asia. And in order for her to do that, she needs to do something bigger. So, gumawa siya ng counterpart ng Cannes Festival ng France. And that's the Manila International Film Festival. So, doon nagsimula na magpatayo ng Manila Film Center. 1981 nang nagsimula ang construction niyan and 4,000 construction worker ang nagtrabaho dyan. 24 hours of work, 3 shifts in a day. So, almost done nung nangyari yung isa sa pinakamalaking tragedy nung time na yon. November 17, 1981, halos patapos na yung building na yan. Nasa 4th floor na sila. Nung binubuhusan na nila yung 4th floor ng building na yan, bumigay yung scaffolding na nag-hold dun sa bubuhusan nila. And bumigay yung buhos pababa hanggang 2nd floor. Based on my research, masyadong mabigat yung amount na naibuhos na hindi dapat yun yung actual amount. Masyadong mabigat, kaya bumigay yung scaffolding kasi masyadong mabigat. And ang sabi dun sa research na nabasa ko is, yung layer daw ng unang nabuhusan is malambot pa, tas binuhusan na agad yung sumunod na floor, kaya bumigay. Pero imagine niyo na yung 4th floor na binubuhusan, bumulusok hanggang sa 2nd floor. May mga nagtatrabaho na nabuhusan nung cement. And remember, yung cement na ginagamit nila is quick dry cement. So, madali siyang magdadry. May mga nagsasabi na hindi na daw nakuha yung katawan nung ibang mga construction workers na nabuhusan ng quick dry cement kasi nakapasok yung mga first responders is 9 hours after the tragedy happened. So imagine niyo 9 hours after and quick dry cement yun. Magdadry agad yun. And kung katawan ng tao yun, mahirap nang kunin yun doon, di ba? So parang nagmistulang sementeryo kasi nga yung mga katawan ng tao na na-dry dun sa cement, ang sabi dun sa napanood ko and dun sa mga nabasa ko is, sinemento na lang sila ng tuluyan. Kasi nga, sinubukang i-drill, but then, hindi na ediniretso. Kaya, sinemento na lang ng tuluyan. So, here is a short clip, guys. They were all buried instead of just trying to get them out because the cement was hardening. And right away there were pictures of it published, people who were half buried in the cement. It was a choice between going through with the building and burying those people or stopping the construction, in which case it would not have been ready for the festival then. And so she made a very controversial decision. She says, go ahead and bury them. Sa mga research ko, kasi marami akong pinanood bago ko gawin ito na pagbabasihan. So, yun daw yung nangyari. And doon nabuo yung idea ng media nung time na yun na maraming ang tao na nasemento doon. Kasi nga 9 hours after, saka lang narespondihan, di ba? So, ang dami daw talagang katawan na nakuha, pero merong iba na hindi na. So, talagang hindi, and that time, hindi yan nabalita masyado. Hindi nakalabas yung balita about that. Kasi nga, binlockout nila yung media. Biruin nyo, ganon kadami yung casualties. Pero na-blackout nila yung media. That's the power. Doon nabuo sa isip ko na napaka-powerful ng gobyerno noon para makontrol nila lahat ng bagay. Diba? Grabe. Dahil lang dyan, sa isang event na mangyayari dyan, ilang tao or ilang family yung hindi na mabubuo ulit. Diba? So, the tragic happened, and guys, hindi ko na search. Wala talaga akong nahanap
na ano nang nangyari dun sa mga family ng mga victim. So, pagkatapos ng tragedy na yan, November yan, di ba? November 1981. So, December 1981, January 1982, natuloy yung event. Natuloy yung Manila International Film Festival. Di ba parang walang nangyari? As if deadma, ganon, tuloy yung event. Di ba? Kung iba-ibang bansa ang umattend that time, iba-ibang filmmaker from different countries nagpunta dyan and umattend. Hindi nila alam na ganon yung nangyari. 'Di ba? Parang kung ikaw pupunta ka ba kung alam mo. Kaya siguro din na blackout yung media that time is para matuloy yung event. In my thoughts, ganon siguro. So, natuloy yun. However, after the event, parang sinabi na na-curse yata yung lugar na yan kasi hindi siya kumita. And eventually, 1990, nung isa sa pinakamalaking earthquake ang tumama dito sa Luzon, inabandon na nila yung lugar na yan. So, matagal na abandon yung lugar na yan hanggang sa dumating ang 2001 nung nirent yan ng Amazing Show. Kaya pagka dumaan kayo or nakita nyo yan sa Manila, makikita nyo sa taas niya, may nakalagay Amazing Show. Kasi nirent nila yan year 2001 for 300 million. Tapos, after nun, sabi nung Amazing Show, marami na daw na kakaibang bagay na nangyayari dyan. At isa nga sa pinakamalaking kakaibang bagay na nangyayari dyan is yung sunog na naganap. Na umabot ng 3 hours yung sunog bago na apula. Isang part niyan yung nasunog that time. And marami ding mga interviews na nangyari na may mga taong, may mga kakaibang na experience dyan sa lugar na yan. During the time na nag-ooperate pa yan, merong isang in-interview na kabataan na nanood sa isang theater dyan. Na ang sabi, ano daw, yung nung nanonood sila, merong medyo masangsang yung amoy and malamig na hangin silang nafe-feel. 'Di ba? Kung ikaw ngayon mo lang nalaman yung story na yan. And nakapunta ka diyan. Pupunta ka pa ba? 'Di ba? Hanggang ngayon may mga guard na nagbabantay diyan sa loob niyan. Pero hindi na daw nagpapapasok sa loob. You can take pictures sa labas, kahit ilan pwede. Basta sa labas lang, sa loob hindi na daw nagpapapasok. Yun, and hanggang ngayon, wala. Sabi dati, dyan daw lilipat yung Senate, pero hindi naman natuloy-tuloy. So, ayun. Parang something creepy talaga nangyari dyan sa lugar na yan. 'Di ba? Kung kayo ba, at ngayon narinig nyo na yung story na yan, pupunta po ba kayo? Kung halimbawa may something na, halimbawa, for example, tour, ganyan. Sasama ba kayo kung dyan kayo pupunta? Siguro sama ako, pero papaiwan lang ako sa labas. Di ba? Parang ganun. So, that's it for today, guys. Nakakalungkot lang. 168 casualties yung nagbuwis ng buhay dyan sa lugar na yan para lang sa isang event. Di ba? Napaka-powerful ng gobyerno noon. Yun lang, yung para sa isang event, di ba? Tapos natuloy pa rin na parang walang nangyari after 2 months. Ayun lang, that's it for today, guys. That's my short story of the Manila Film Center. Shinare ko lang sa inyo para yung ibang mga kabataan na hindi alam, at least may knowledge kayo. That's it for today, guys. Have a blessed day and you keep safe always. Thank you. Bye.